Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Nasa programa tayong ang pagbubulgar o ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa Biblia. Ang pagbubulgar po natin ay ginagamitan natin ng mga talata sa Biblia. Yang Biblia ang ginagamit natin para meron tayong matibay na ebidensya pagdating sa pananampalatayang Kristiyano. Marami kasing mga nagsasabing sila man daw ay Kristiyano. Pero kung titignan mo sa Biblia, ibang-iba ang kanilang gawi. Po, ibang-iba. Hindi niya pinagkikita ang pagiging Kristiyano. O kung mayroon man ipakita, pero hindi lahat. Kaya gumagamit tayong Biblia. Kaya napakalaga po ng Biblia pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay? Bago tayo magpapatuloy, tayo muna ilalapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isip ng bawat isa, ng bawat nanonood, nakikinig ng video nito, upang lahat kami makinabang sa iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay buhay namin ito. Like di ka. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Please God. Lahat ng reliyong kaibigan, siguro bibira lang. Karamihan ang nagsasabi, sila daw ay mga Kristiyano. Yan. Halos karamihan ng pananampalataya. Sila ay nagdideklara na sila daw ay mga Kristiyano. Pero kung pagbabatayan mo sa kanilang turo at aral, sa kanilang mga galaw, malayo. Sabi pa nga, ay kami ang mga tunay na Kristiyano. Ay narinig ko na yan. Sila daw ang tunay. Pero, idinidenay nila ang pagka-Diyos ni Jesus. Dinideny nila. Pag sinabing Kristiyano po, taglay mo ang pangalan ni Kristo. Kaya nga Kristiyano. Kanya lang nakapagtataka, bakit nila dinideny ang Panginoong Yesus? Tingnan nyo sa Biblia, unang Pedro 4:16. Sabi ni San Pedro, ngunit huwag ikayanin naman kung si maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglayin niya ang taguring ito. Ang sabi ng mga ibang mga pastor, pag sinabing Kristiyano o Kristiyano ka, maliit na Kristo. Kaya Kristiyano ang tawag sa iyo. Yun ang iba't ibang mga paliwanag ng mga ibang pastor. Yan ang kanilang mga binabanggit. Narinig ko rin kasi yan. Na pag sinabi mong isa kang Kristiyano, ay taglay mo ang pangalan ni Kristo. Ngayon, ang iba't ibang reliyon, hindi nagsasabing sila man daw ay Kristiyano. Yan ang kanilang deklarasyon. Na sila daw ay mga Kristiyano. Basahin natin ang Biblia. Gawa 11:25.
Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. 26. At ang kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia, isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Yan ang tawag sa mga alagad, Kristiyano. Ngayon kung ang simbahan mo, inaangkin mo, Kristiyano ka, dapat ang aral mo, kay Kristo lamang. O ikaw ay maliit na Kristo. Sabi nga ng mga ibang Bible reader at ang mga iba't ibang mga marunong sa Biblia. Pero bakit inaangkin ninyo na kayo'y Kristiyano samantalang ang aral ninyo ay laban pa kay Kristo? Wala tayong personalan dito. Oh. Meron bang mababasa sa Biblia? Sa loob ng 3 taon ng aral si Jesus, meron ba siyang sinabi na igawa ninyo akong ribulto? Sige nga. Sinabi ba ng Panginoong Yesus nung panahon na siya nangangaral sa loob ng 3 taon, siya mismo sinabi niya, igawa ninyo akong ribulto. Magdubena kayo, iparada nyo, magprosesyon kayo, magparada o anumang tawag dyan. Meron bang aral si Jesus ng ganyan? Sa Biblia, naghahanap ako ng ganyan turo. Wala akong nakita. Inaangkin din nila, sila daw Christian. Sabihin, taglay nila pangalan ni Kristo. Gaya na nakasulat sa Biblia. At marami pang mga nag-aangkin na sila'y Kristiyano, nalaban sila kay Kristo. Halimbawa, ang kanilang doktrina, si Jesus ay maliit na Diyos. Kita nyo? Saan ka nakakita ang si Jesus maliit na Diyos? Wala naman silang makitang sinabi ni Kristo kay maliit na Diyos. Meron pa. Si Jesus daw, hindi Diyos, kundi tao, na gaya natin. Kita nyo? Marami silang sinasabing iba't ibang aral kasi ang problema lang sa mga reliyon ngayon, kaibigan. Halos makita mo, nagdadala ng Biblia eh. Huwag na natin pagyalaman yung hindi gumagamit ng Biblia. Pero may mga reliyon na yung Biblia mismo ginagamit ng mga Kristiyano ay binabati ko sila. Mananampalataya din sila. Pero yung ginagamit na Biblia, yung mga sulat na sa Biblia, binabati ko sila. Reliyon din yan. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, ang susundin mong aral, yung aral ni Kristo lamang. Walang iba. Kaya nga sinabi ko eh, meron ba sinabi si Jesus, igawa niyo ako ribulto? O igawa niyo ako ng drawing? Wala. Tingnan natin itong nakasulat sa Biblia. Sa Mateo chapter 28. Simulan natin sa 16. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. 17. Nang makita nila si Jesus, ay sinamba nila. Kita nyo? Sinamba. Tao ba yan?
Ang pagsamba nakahukol lang sa Diyos. Pero si Jesus sinamba. Oh. Sinabi ba ni Jesus, huwag niyo ko sambahin? Wala sinabi. Sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. O, kita nyo, meron pang nag-alinlangan na sambahin si Jesus. 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19, Bumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano yung alagad? Kristiyano. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong Kristiyano o alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Gawing alagad, gawing Kristiyano. Paano magiging Kristiyano yan kung sasabihin mo, si Jesus, kahit anak ng Diyos, hindi Diyos yan, kundi tao na gaya natin. Itong dala-dala ko rin bultong ito, si Jesus ito. Itong dala-dala ko litrato, si Jesus ito. Tapos sasabihin mo, Kristiyano kayo. Sabi ni Jesus, yung aral ko, ituro nyo sa kanila, naganapin nila. Okay, basahin ko Verse 20, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Mga ipinag-uutos ko, sabi ni Jesus. Ituro sa lahat ng tao at ipasunod. Kaya kung totoo kang Kristiyano, yung gusto ni Jesus ang ipasunod mo. Pero yung meron kayong rebultong dinadala, meron kayong mga litratong dala-dala, pinagbibindisyonan nyo pa. Malayo. Sabihin nyo si Jesus ay tao, hindi Diyos. Bumabasa pa kayo ng talata. Wala namang problema kung talata eh. Ang tanong, pipiliin nyo lang yung gusto nyo talata. Yung iba, hindi nyo napipiliin. Selective kayo, sabi nga nila. Yung iba naman, maliit na Diyos. Ano ka ba yan? May malaging Diyos, mayroong maliit na Diyos. Ano pa? Hindi naman tagapagligtas si Jesus. Yung ipinako sa krus, hindi si Jesus yun. Kamukha lang ni Jesus yun. Yung bumabati ko sa Biblia, meron din silang rin. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus kay si Tomas na maduda sa chapter 20 ng Gawa. Alam niyo ba yung eksenang yon? Yung sa tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus nagpakita sa mga unang alagad. Na wala naman si Tomas, absent siya. Sabi nila, kasi pala absent si Tomas. Kaya nagulat si Tomas diyan, sabi nila. Nang ikawalong araw, nagpakitang muli si Jesus. O basahin nga natin. Chapter 20 ng Gawa, ng 1. Simulan natin sa 24. Ngunit si Tomas na taga-Oriang Kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kahit sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at
hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pintuan, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27. Sa kanya sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang maghalinlangan, maniwala ka. Ano sabi ni Jesus? Maniwala ka. Kasi yung unang tagpo dito, ang sabi ng mga alagad, nakita namin ng Panginoon. Anong sagot ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Kaya nung dumating si Jesus ng ika-8 araw, anong sabi ni Jesus sa kanya? Maniwala ka. Hindi siya kasi naniniwala na nakita talaga nila si Jesus na nabuhay na maguli sa mga patay. Kaya kinorek siya ni Jesus na sabi niya, o iting butas ng aking kamay, iting butas ng aking tagiliran, ilagay mong iyong kamay. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka. Sipin mo, apostol siya, pero nagdududa sa kapwa niya apostol. Kasi wala siya ron eh. Kaya sabi naman ng mga iba reliyon, ayan kasi palahab siya si Tomas. Nagulat si Tomas. Ang tanong ko dyan ito, bakit? Nabuhay na ba kayo? Nabuhay si Tomas sa Biblia? O kaya yung founder ninyo, nabuhay na ba sa panahon ni Tomas? O baka naman yung founder nyo ang nagulat. Hindi si Tomas ang nagulat. Baka ang founder nyo ang nagulat. Tingnan nyo ang salita ni Jesus. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. At ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Itong paniniwala ni Tomas na Panginoon at Diyos ko, sabi niya kay Jesus, aba kinu-question pa nila. Nagulat daw si Tomas dyan sa sagot ni Tomas dyan. Kaya nga tanong ko, nabuhay na ba yung founder ninyo sa panahon ni Tomas, ni Apostol Tomas? Bakit niya nasabing nagulat si Tomas? Walang mababasa doon. Tapusin natin yon. Walang nakalagay na sinabi ni Jesus sana, oy Tomas, nagulat ka ba? Wala eh. Tuloy natin. Tuloy natin. Ano po? Sa 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, ay 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang pananampalataya ni Tomas, Panginoon at Diyos sa kanya si Jesus. Kaya nila sinasabi, nagkamali si Tomas dyan. Pinagpaglaban pa nila sa debate yan. Sunod. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Mapalad yung hindi nakakita kay Jesus pero naniniwala sa kanya. Yung nag-aangking Kristiyano na yan. Pare-pareho naman natin hindi nakita si Jesus. Pero yung nakasulat sa Biblia, hindi nyo pinaniniwalaan eh. Gusto nyo, kung alin ang gusto nyo lang. Hindi ganun. Ako lagi kong nire-remind. Lahat na nakasulat sa Biblia, paniwalaan ninyo patungkol kay Jesus. Kahit anong klaseng Biblia yan.
Mayroon pa mga nagsasabi, may mga Biblia daw na may error. Whatever kung ano man yung Biblia na yan. Bakit? Ang daming salin ng Biblia. Oh. Kung sa tingin niya, yung Biblia ito, mayroong diferensya, hindi huwag niyong gamitin. Oh. Di ba ganon? Mayroon pa nagsasabi na hindi Kristiyano, yan daw Biblia, pati Biblia, binabanatan nila. Kita niyo? Kaya kung talagang Kristiyano ka, kaibigan, taglay mo ang aral ni Kristo. Hindi aral ng simbahan mo. Hindi aral ng founder mo. Hindi aral ko sino-sino. Aral ni Kristo. Kaya nga Kristiyano eh. Ano po, tandaan ninyo yan. Kung talagang Kristiyano kayo, makita po sa simbahan nyo yung aral ni Kristo. Yung hindi aral ni Kristo, itapon nyo na, kaibigan. Ano pang yung iba? Hanggang ngayon, nabubuhay pa sila sa mga tradisyon. Sinasabi nila, tradisyon namin to eh. Kinalakihan na namin to. Minana pa sa aming mga ninuno to. Ano nga natin? Sa Colosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Ito yung mga sabi ng matanda. Ito yung mga tradisyon. Di ba nasabi ng matanda, huwag kang magwalis sa gabi. Lalabas sa swerte. Salit-saling sabi, tradisyon. Minanang aral. Kaya lagi ko sinasabi, kung wala sa Biblia yung minana mong aral, ngayong nalaman mo na yung aral ng Biblia, bibitawan mo na yung minana mong aral. Ang yakapin mo yung aral ng Biblia. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa Biblia. God bless us all.